Nag-harvest tayo ngayon ng melon, guys. So, meron kaming uncle dito kung saan nagtanim siya ng 4 acres of melon. And ngayon, hina-harvest nila. Sabi ko nga sa inyo, guys, pagdating dito sa my village, lahat ng mga prutas na gusto mong kainin, makakain mo, and libre lang nilang ibibigay sa'yo. Pag yung mga farmers, lahat sila nagtatanim ng kung ano-ano. So, yung mga vegetables, yung mga pagkain, very, very cheap lang. And yung kami nga, dahil meron kaming mga kamag-anak na nagtatanim, so nakukuha namin ng libre. Good morning everyone! So pupunta tayo ngayon dun sa may farm kung saan meron silang mga melon. Kasama ko ngayon si Mommy and Pop, and titignan natin yung hina-harvest nilang mga melon, and tignan natin kung gaano kadami. Tapos, sasabihin sa atin ni Papa yung process ng pagtatanim ng melon and kung ano yung mga kailangan na gawin para alagaan ito. So, ayun. Ang sarap manood ng mga nag-harvest kasi iba-iba yung way nila. Yung iba nagpapasahan, yung iba kapag kinukuha nila is merong nagka-cut and ganon. Parang satisfying tignan para sa amin. And dahil free na rin naman kami, sabi ni Papa dito is itignan natin. So ayan, pupunta kami dun sa may farm na yon. So kasama natin si Papa, Kemcho. Bas maja. Mommy. Apra kay jawa ano siya? Sakarteti farm. Sakarteti farm. Sakarteti means melon. So ayan, pupunta tayo dun sa may farm na yon, guys. Alam mo kapag merong nag-harvest, guys, kasi merong truck na nakaparada dyan sa loob. Tapos ayan, nag-harvest sila. So, tignan natin. Guys, nandito tayo ngayon sa sa melon farm. And kasama ko ngayon si Mommy. Hi Mommy. Papa right over there. And the owner of this farm, Prudvi. Kemcho. Majama. Very shy siya, very shy. So, let's go, guys. Tingnan nyo, Vela hukay. Because it's very hot in here. So, yung mga melon nila dito, guys, yung iba, nadadry na. So, they need to harvest agad-agad. So, nandun yung mga workers. Nakikita nyo ba? So, puntahan natin sila doon. And tingnan natin kung paano sila mag-harvest. Sabi ko nga sa inyo, guys, pagdating dito sa my village, lahat ng mga prutas na gusto mong kainin, makakain mo, and libre lang nilang ibibigay sa'yo. Kasi, very masisipag yung mga farmers, lahat sila nagtatanim ng kung ano-ano. So, yung mga vegetables, yung mga pagkain, very, very cheap lang. And yung kami nga, dahil meron kaming mga kamag-anak na nagtatanim, so nakukuha namin ng libre. So, ayan guys, puntahan natin yung mga workers dito and balitaan ko kayo. Nag-harvest tayo ngayon ng melon, guys. So, meron kaming uncle dito kung saan nagtanim siya ng 4 acres of melon. And ngayon, hina-harvest nila. So, ang gagawin is iipunin nila dito sa may gilid. And pagkatapos maipon, itong mga auntie na ito, bubuhatin nila. Tignan nyo kung paano nila bubuhatin. Napaka ng puwersa nila, Ayan, Tapos meron silang pandong dun sa ulo. Tapos bubuhatin nilang ganyan. Grabe. So guys, nandito kami ngayon sa may pinakadulo. Kung saan, dito nila tinitipon lahat ng mga melon. Pagkatapos si kuya doon, hinihintay niya yung mga ladies. So yung mga ladies, nagpupunta sila doon sa may pinakadulo. And dinedeliver nila doon yung mga yung mga melon dun sa may truck. Tapos babalik ulit sila dito. Ayan, dala-dala yung mga batsa. Tapos si kuya dito naghihintay para ganyan sila mag-harvest. So, naghihintay para ilagay dito yung mga melon sa may sa may batsa nila. Tignan natin, napakadami. Dito sa isang line nila tinitipon. Tapos guys, 4 acres ito. 4 acres yung farm na ito. And halos natapos na nila yung pag-harvest ng kalahati. Prudvi, kailan didara tayo harvesting tamara? 4th day. Chardi wastia. So they're doing already 4 days of harvesting of melon. So imagine how much money they already earn.
So, nakikita nyo ba itong kulay yellow na ito, guys? Ito yung pang-attract nila sa mga insects. Tsaka yung kulay blue. Para hindi sila pumunta doon sa mga melon. So, ang dami na daw nilang na-harvest, guys. 4 na araw na silang nag-harvest. And kasama ko ngayon yung benan ko dito. Tsaka si mother-in-law, tsaka si father-in-law. And sina auntie dito kanina pa yan. 6 o'clock pa. Jamili, dumasi ke Baki? Baki. O, bapre. So, mamaya pa daw sila kakain. Ayan, no? Yan. Ay, ay anggutha mo. Oo. So, tinuturuan ako ni father-in-law kung paano kuhanin. Anggutha mo kina mo. Oh. Ayan, kailangan lang daw putulin dun sa may pinakadulo. Oh, tarataj. Kamaro, velo na tute. ये काची હતી. હા. કાચીનો ડીડ તૂટે ના. એવું છે. એ બગડેલી છે. So, ayan guys. Eh, hari bew sa Canteti. So, ayan guys, uwi na tayo sa bahay. Ang dami na nating na harvest. Pero hindi naman natin kukuhanin lahat. Siguro kukuha lang tayo ng 2. So, ayan, balitaan ko kayo later guys. Mommy! So, gusto din ni Mommy yung sa Canteti guys. So, ayan guys. Uwi na tayo sa bahay. Balitaan ko kayo later. Guys, imagine, nagstay lang kami dito sa farm for like 30 minutes. And dahil 30 minutes, grabe. Sobrang init dito. Tingnan nyo naman, pawis na pawis ako. Imagine sila dito, nag-start sila ng 6 o'clock. Hanggang 3 o'clock daw sila magtatrabaho. And up until now, hindi pa sila kumain. Chalo! Hindi pa sila kumain. So, after nito, tatapos lang daw nila yung isang linya. Tapos, after nito, uwi na sila. I mean, kakain na sila. Tapos, magpapahinga. And kami guys, uwi na rin kami sa bahay. Kasi magluluto pa kami ng pagkain namin. Ang sarap pumunta sa farm kapag hapon. Alam nyo ba, mga alas 5, alas 6, ganyan. Pero, by that time, tapos na kasi silang mag-harvest. So, ayun, binigyan nila kami ng mga melon na iuwi sa bahay. So, ayan guys, balitaan ko kayo later. Uwi muna kami. Itong buong tinaniman pala nila guys, it's 4 acres yan, buo. And tinuturuan ni Papa yung tinuturuan ni Papa yung mga tao dito, yung owner, ayan. Kasi yung ibang mga workers, tinatago nila yung ibang mga melon. Tinatago nila in between para kapag umalis na yung mga yung mga owner, kukuhanin nila. So, sabi ni Papa, i-check daw ng maayos kasi sayang din naman, di ba? 15 rupees yung tubo. Apela second quality કેટલા નું વેચે? સેકન્ડ ક્વોલિટી આપે છે આને જ આપી દે. ના ના બીજો બીજો લઈ જઈશ. એટલે મફત લઈ એ જાય છે 7 રૂપિયા જાય. 7 rupiah. Okay, for the second quality guys, it goes for like 7 rupees. So ayun. So ayun guys, balitaan ko kayo later. Jo, ayan guys, oh, Mami Jo. Kam તમે પરસેવો નહીં ત્યાં મને બહુ પરસેવો થઈ ગયો જો. એ કેવું? એસી મારો એટલે હું કહો છો? એસી મારો એટલે ના એવું ના હોય. એવું ના હોય. ના બે આવે ઓહો, અમે શું કરે આ બધા? લઈ જઈને જો શક્કર નાખીને ખાજો. શક્કર નાખવાની કઈ જરૂર છે? Bus. Oy, bus. Oho, atla bada. So, ayan guys, tignan nyo naman, nagka-allergy pa ako dun sa pag-harvest ng sakarteti or yung melon, no? Tignan nyo. Ma'am, baka may utay man eh. Allergy? તારું સોલિડ કોમન ને Oo. એટલે વ્હાઇટ સ્ક્રીન ને તારી Ah. એટલે થાય બાકી પેલા મજૂરોને કઈ નહીં થાય Ha. મજૂર તોડ જ છે ને વેપારીએ બી તોડી એમને કઈ ના થાય Kaso na tayo, men. તારી સ્ક્રીન પેલી એ છે ને કોમળ આવે Ah. વ્હાઇટ સ્ક્રીન આવે તારી. Ah. પછી So- પાતળી આવે તારી સ્ક્રીન Yung skin ko daw kasi very thin. Yung chambri. Chambri ho keway? ચામડી Chambri. So, medyo yung ચામડી skin ko. પાતળી આવે. Very manipis. So, agad akong nagka-allergy, nasusugatan. Ayan. Pero yung mga workers, wala naman daw nangyayari sa kanila. So, pauwi na kami dito sa bahay, guys. આ તમારી ફિલિપિન્સની છોકરીએ તોડ નહીં. Nasira yung chinelas ni Mami dahil dun, dahil sa pag-harvest ng melon. So, bibili ko niyan siya ng bago. Niloloko niya ako dahil daw sa akin nasira yung chinelas niya. So, pauwi na kami. Balitaan ko kayo, guys. Hi everyone! So, gabi na dito and kung napapansin nyo, papunta kami doon sa may tinatawag nilang Arti. And kasama ko ngayon yung whole family. Si Janu, si Mami, Papa, Milan,
and Ivan. So, manonood kami ng arty kung saan. Yung parang nagdadasal sila, tapos meron silang iniikot-ikot and merong show. So, isa ito sa mga dinadayo ng mga turista dito sa may lugar namin sa Quevadia. And papakita ko sa inyo yung pagkakadesign. Tignan nyo yung pagkakadesign nila, oh. Parang Christmas light sa may San Fernando, Pampanga. And merong photographer, oh. Dahil maganda siya. Pasok tayo, oh. Parang San Fernando lang. Taga Pampanga kasi ako eh. So, Kapampangan. So, ayan. Tingnan nyo, napaka high-tech. May beeper pa. So, tignan na, napakaraming tao na yung naghihintay for the arty. Dito sila nakatambay. Milan, how many times you went here already? 3-4 times. 3-4 times? Yes. So, before it wasn't that very, famous. But right now, it became very famous. Yes. Ahon. The balance of nature. Chalo, aparbehe. Let's go and sit somewhere. So, nag-uumpisa na silang kumanta doon, guys. Oh, meron silang singer dito. And dito, meron pupuntang mga Brahmin. Brahmin, right? Brahman. Yes. So, may mga pupuntang mga Brahman dito. Nakaupo na si na Mami Jan and Jano. Guys, yun yung tinatawag nilang Narmada Mata. And right over here, yan si Ivan. Tinitignan niya. So, dito kasi sa lugar na ito, guys, meron silang parang attractions na tinatawag na Statue of Unity. So, yung mga tao usually nag-overnight sila ng isang araw, 2 araw. They will stay here dito sa lugar na ito. Tapos, every 7 o'clock, 7:30, mag-uumpisa yung arty. So, papanoorin natin yung arty. And sobrang ganda niya. Nung first time ko pumunta dito, napaka-ganda ng pagkakalight nila. And merong mga Brahman na mag-iikot-ikot ng candle. Parang yun yung guys, parang pagkatapos ng every misa, nag-aarty sila, diba? So, dito kasi, yung Narmada River, kino-consider nilang holy. So, dito sila nagdadasal. So, ayan guys. Pakita ko sa inyo later yung mga kaganapan dito. May kasama ko ngayon na baby Ivan. Look! Hi! Madilim na dito. Baltaan ko kayo later. So, ngayon guys, kung napapansin nyo, nakaupo na yung mga nakakulay red. What do you call the one wearing color red? Pujari. Pujari. They are Brahmins. Brahmins. So they are Brahmins. Dito kasi sa India, merong iba't ibang mga caste, guys. So sila yung mga Brahmins. And alam nyo ba, hindi nila kinakat yung sa likuran ng nila, ng buhok nila. Milan, why they don't cut the back of their hair? Their hair, the back of their hair, they have the long tail. Yes, tail. Why they don't cut? No, it's rituals. Like they think it's very holy. Holy. There is something behind it, but I don't know. Okay. So, ayan guys, nakaupo sila dyan, and then they are gonna do the ritual or the arty.